Nagkasundo na itong San Miguel Beer at Blackwater na magkakaroon sila ng isang trade kung saan ayon dun sa mga insiders, ito ay magbibigay ng dagdag na lakas dito sa San Miguel Beer dahil ayon dun sa mga reports, ang makukuha daw ng San Miguel Beer dito ay itong si Cedric Bearfield at baka masama pa itong si Christian David. Alam natin na ang Blackwater Bossing ay nasa kampo ng MVP, pero ito raw si Bearfield ay gusto na mapunta dito sa San Miguel at alam naman natin ang TNT na napapabalitang pupuntahan ni Bearfield. Medyo nagdadalawang isip na kunin ito dahil baka itong si Bearfield baka maging katulad ni Mikey Williams na mag-demand ng maglaro sa abroad o kaya ay ng mas mataas na salary na ayaw namang ibigay ng TNT. Kaya malamang itong si Bearfield ay mapunta dito sa San Miguel. Ang pag-uusapan na lamang daw ay kung sino yung magiging kapalit nito. Kung sakasakali nga na matuloy itong trade ni Cedric Bearfield dito sa San Miguel Beer, ang magiging usapan na lamang ay kung sino ang pwedeng ibigay na kapalit. Sa ngayon kasi dito sa lineup ng San Miguel, baka ang pwedeng ibigay ng San Miguel ay si Mawala Tautuba at itong si Jeronteng na kapalit ni Bearfield at itong si Christian David. Iyan pa lamang yung preliminary na agreement nila, pero posible na magsama pa ng isa pang team katulad ng Terra Firma para yon ang maging sabihin na nating kapalitan nitong si Bearfield. Yung first round draft pick ng Terra Firma ay ibibigay dito sa Blackwater at alam naman natin na ang Blackwater ibibigay din yan eventually dito sa TNT Tropang Giga. So yan daw ang pinag-uusapan ngayon nitong Blackwater at ng San Miguel na posibleng mangyari. At kung matuloy nga ang nasabing trade, sigurado naman na ito'y papayagan talaga ng PBA at masasabi natin na ito naman ay magiging balanse para sa lahat. At ngayon naman ang balita dito sa finals ng Barangay Ginebra, alam na natin na gusto niyan na makalamang na dito sa serye. Pero bukod dyan, meron pang mga reports na lumalabas na ito raw Barangay Ginebra ay kumuha ng isang 7-footer na Philam at ito'y maglalaro na next conference. Mukhang naghahanda na talaga dito sa future ang Barangay Ginebra, kaya ito ay ginawa na ni Al Francis Chua. Ayon dun sa mga insiders, ang ginawa daw ng Barangay Ginebra ay papapirmahin ng kontrata itong si 7-footer na si Quentin Milora Brown para yan ang maging future center ng Ginebra. Itong si Brown ay isa doon sa mga prospects para sa Gilas Pilipinas at dyan mo makikita kung anong klaseng player ito. Kaya nga si Coach Tim Cone gusto nang maunahan yung ibang teams sa pagkuha nito at yan ngayon ang dahilan kung bakit maraming naniniwala na ito talaga ay itutuloy na ng Barangay Ginebra. At kapag nakuha nila itong si Quentin Brown, sigurado na magiging maganda resulta nito para dito sa Gene Kings at masasabi natin na hindi na sila na ito nakakagulat dahil si Coach Tim Cone talaga naghahanap na ng big man na pwedeng iparehas dito kay Japet Aguilar. At ito na nga ito si Quentin Brown. Para yan ay mangyari, kinakailangan makuha ng Barangay Ginebra yung draft pick ng Phoenix o kaya nitong Terra Firma Star Horse para masabi nila na maganda tsansa na madraft ang nasabing sentro. Kapag ito ay natuloy, abangan na lang natin yung magiging palitan ng mga players na sigurado meron pang mga trades na gagawin itong Barangay Ginebra para makuha itong si Quentin Milora Brown. At kapag ito ay natuloy na, dito natin makikita talaga na magiging dominant ang Barangay Ginebra sa mga susunod pang conference. Kaya hindi lang itong finals talaga ang pinaghahandaan ngayon nitong Gene Kings. Kung hindi maski na yung future ng kanilang conference at syempre yung paghahanda nila dito sa iba pang mga aksyon na gagawin ng kanilang koponan. At napag-uusapan yung mga aksyon. Itong Converge Fiber Exerts ay gagawa rin daw ng sarili nilang aksyon para mas mapalakas yung kanilang roster. Baka nabanggit na natin ng mga nakaraang araw, ito si Arwin Santos ay ba pwede nilang kunin. At ang isa pang report na lumalabas ngayon, baka itong si Encho Serrano ay masama na rin dito sa lineup ng Converge Fiber Exerts. Itong si Serrano, alam natin na iyan ay isa doon sa mga top players dito sa MPBL ngayon at gusto siyang makuha nitong Converge. Hindi naman mahirap makuha yan dahil may mga connection to dito kay Delta Pineda na alam nating isa doon sa mga backers talaga ng Fiber Exerts. Kaya maganda magiging resulta nito kung makuha nga siya ng Converge ngayon. At bukod dito kay Encho Serrano, meron parang mga free agents at mga veterans na pwedeng makuha itong Converge Fiber Exerts ngayon. Kabilang to sila Mike De Gregorio,
si Frankie Johnson, itong si Taylor Brown, sila Prince Capiral, Greg Slaughter at iba pa. Yung mga iba dyan naglalaro dito sa MPBL. Pero dahil merong team sa MPBL si Pineda, madali naman niya makukuha nila kung talagang ginugusto. Kaya sa ngayon makikita natin dito talaga na malakas na at maganda ang tsansa na ito'y magagawa nitong Magnolia, nitong Converge Fiber Xers na mabigyan talaga ng sabihin nating lakas yung kanilang lineup na hindi naman matutularan ng ibang mga teams. At alam natin na itong Converge kahit independent yan, ito ay ready talaga na gumastos. Kaya nga ang balita bukod dito sa pagkuha sa mga veteranong yan, baka pati itong si Christian Stan Hardinger ay subukan na rin makuha nitong Converge Fiber Xers para masiguro na kaya nilang makipagsabayan dito sa malalakas na teams katulad ng SMC at MVP Group. At yan ngayon ang aabangan natin dito sa gagawing aksyon ng Fiber Xers. At ang huli nating balita ngayon, ito daw Phoenix Fuel Masters ay nakikipag-usap na dito sa ibang mga teams sa posibleng trade para doon sa mga top players nila. Ito yung sinasabi natin na matagal nang napapabalita na baka itong Phoenix nga ay ibenta na. At ito ang magiging simula niyan. Yung pag-alis o yung pagkuha ng mga teams doon sa iba nilang mga players. At hindi na ito nakapagtataka dahil alam naman natin na ito talaga ang matagal ng pinaplano dahil sa totoo lang naman meron talagang mga issues pagdating dito sa finances ng kanilang owner na si Dennis Uy. Kaya hindi na nakapagtataka na itong Phoenix ang balita ngayon ay mabebenta. Kung sakaling ibenta itong Phoenix Fuel Masters, marami namang mga teams na pwedeng kumuha ng nasabing mga players katulad nila Jason Perkins, pati na rin of course itong si Tyler Tio, si Richie Rivero, si Kyle Balungay at yung iba pa. At kapag ito ay natuloy na, sigurado masasabi natin na itong Phoenix Fuel Masters, ang bibili dyan ay yung isang team na isang kumpanya na very capable na mag-handle ng finances na required para makapagpatayo at makapag-maintain ng koponan sa PBA. Dahil siyempre milyon-milyon ang kakailanganin pera dyan. So for example, ang pwedeng mangyari dito ay kunin ng Strong Group Athletics itong Phoenix Fuel Masters at sila na ang magpapaandar dito sa kuponan na yan. Kapag ito ay natupad ba, magiging maganda ang resulta nito para dito sa Phoenix Fuel Masters. Dahil alam naman natin na itong Strong Group Athletics isa yan dito sa pinakamalakas na mga teams ngayon sa international competition. Nakita nyo naman kung paano sila magbuo ng isang koponan na handang lumaban dito sa Dubai at sa iba pang mga bansa. Kaya good news sa PBA kung sakali nga na matuloy yung pagbili ng Phoenix Fuel ng Strong Group Athletics dito sa Phoenix Fuel Masters. Basta ba independent pa rin ang magiging bagong team. Shout out kay Romeo Conchada, RG Bueno Adelina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Jonel Alago ng Silino Valles family, Anthony Alon family, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Alicia Garcia, Michael D., Katsakino Dukusin, kay Malyari Mascareñas, binabati din natin si Dalmacio de Guzman, Dexter Domer, si Enju at ang iba pa nating mga viewer.